Kabi-kabilang protesta ang kumukundina sa katiwalian ang isinagawa kasabay ng Bonifacio Day kahapon. May paliwanag ang ilang grupo kung bakit din mas kaunti umano ang dumalo kumpara noong Setyembre. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Rivera. Nagkasagutan ng mga organizer ng protesta at mga pulis sa Luneta nitong linggo. Hinarang kasi ang mga rallyista na magsiset up na. Sir, nakikusap ako. Dalawa na lang natambol. Gusto lang namin na makatambol. Matapos makipagnegosasyon, kalaunan ay pinayagan silang mag-set up ng entablado. Iba't ibang grupo ang lumahok sa kilos protesta. Nananawagan din ng mga grupo na maging transparent sa investigasyon ng ICI. May ilan din na nananawagan na magbitiw na lang sa pwesto sina PBBM at Vice President Sara Duterte. 57 bilyong peso ang kickback daw na dineliver kay Marcos at Romualdez. Habang tayo, maliit ang kita dahil sobrang laki ng tax at ang gusto pa ng gobyernong inutil. Magtiis daw tayo sa 500 pisong Noche Buena. Kung may delikadesa sila, hindi ba dapat mag-resign na sila para mabawasan ang problema ng bansa? Ayaw natin kay Sara. Gusto ba natin kay Marcos? Hindi! Hindi. Ang pamantayan kay Sara, pamantayan mo rin kay Marcos. Iibayin mo pa yung kay Juan, iibayin mo pa yung kay Juana. Pare-pareho dapat yan. Kaya lahat ng sangkot Dumalo rin sa rally ang ilang artist para mag-perform at ilang artista na nagsalita sa entablado. Kita ko yung mga binabaha, yung mga walang bahay, pagkatapos nagpapakasasa itong mga nasa gobyerno. Si Batang Quiapo star Maris Racal naman sinamahan sa protesta ang Philippine-Palestine Friendship Association. Pagkatapos nito ay nagmarcha ang mga rallyista sa Mindiola. Nakipagnegosasyon bago makapasok dyan ang grupo ng Maisog at mga multi-sectoral group. Hirit nila magbitiw si PBBM. Hindi rin nila nagustuhan na makita si DILG Secretary John Vic Remulla sa ibabaw ng container van na nakabarikada sa Recto Avenue. Pero si Sec Remulla, deadma sa mga rallyista at nagpisain pa. Minumuro nila ako, okay lang yun, karapatan nila yun, diba? But I will never fight back. Tatlong lalaki naman ang nakasuot ng takip sa muka ang sinita ng mga pulis sa Calao, Maynila. Boss, bakit mayroon tayong mga gas mask? At nakamaskara kayo, alam niyo naman bawal na dito sa Maynila. Pinagbabawal po natin mga boss. Giit ng grupong nagpakilalang independent journalist para lang ito sa kanilang proteksyon. Hindi raw nila alam ang ordinansa nagbabawal sa pagsusuot ng balaklava. It serves as protection, sir, dahil takot yung mga kaibigan ko po na baka ma-red tag or kung ano-ano pa man. Kasi considering these days, uso yung doxing, uso yung identity theft. Nagpresenta sila ng ID at umalis din matapos sumailalim sa verification. Hindi naman nagpatinag sa ulan ng mga nagprotesta sa People Power Monument nitong linggo ng hapon. Isa sa mga kilalang dumalo riyan, si Miss Universe Catriona Gray. And when corruption wins, yung mga nakaupo lang ang nananalo. Sila na ang nabubusog. Sila ang nakakauwi sa mga mansyon sa Amerika. Sila ang nakakabili ng designer bags. Habang ang taong ng bayan lumulubog sa baha, sa utang at sa kahirapan. Kaya panawagan niya sa ombudsman. Suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill. Tumugtog naman ang mga bandang Ben at Maki sa rally. Kapansin-pansin mas onti ang dumalo nitong Bonifacio Day kumpara noong September 21 rally. Pero ayon kay Akbayan Funding President at political analyst Ronald Llamas, nationwide kasi ang rally.
Ayon naman kay Father Raul Puti Enriquez ng Clergy for Good Governance, nasa 90 diocese sa buong bansa ang nakilahok sa rally. So yung iba hindi na pumunta rito, kaya ang ginawa namin talagang mas maganda, dumadagundong. Hanggang sa the Netherlands, meron ding mga Pilipinong nagpoprotesta kontra korupsyon. Hirit nila, ikulong ang mga kurakot. Panawagan din nila, huwag nang palayain sa kulungan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang muka ng balita.